Jasmine Moshe. Jasmine, good afternoon sa'yo. Good afternoon po. Yes, Jasmine, unang-una ay congratulations sa iyong promotion sa training pool ng seniors team, no? Malaking bagay ito para sa iyo at sa iyong career sa swimming, no? So, first of all, ano yung una mong naging reaction nung nalaman mo na promoted ka na sa seniors sa training pool? Parang thankful po ako parang masaya po ako kasi parang yun yung pinaka goal ko for the longest time since nung bata ako na makapunta sa national team, hindi lang sa junior national team. So yun po, Mm-mm. thankful and happy po Mm. ako. Paano sinabi sa'yo ng PSC? I mean, paano mo siya nalaman na na-promote ka na? Nung actually po, nalaman ko po nung last year pa po, nung October or Mm-mm. September pa po, nung Mm-mm. sa World Cup po kasi, Mm-mm. like Mm-mm. kapag nakapasok po dun sa top 16 Mm-mm. sa World Cup, automatic national team ka na po. So, nung last Mm-mm. year ko pa po nalaman. Mm-mm. So, ngayon, kumusta yung pakiramdam? How does it feel? Nag-sink in na ba sa'yo na finally, after your hard work sa juniors level, ano ka na, nakaangat ka na, nandun ka na sa seniors sa, training pool natin? Opo, pero parang hindi ko naman po siya masyadong inisip. Parang sa akin po, I'll still work hard like I did before and pagpatuloy ko po yung mga ginagawa ko. Mm-mm. Ikaw lang ba, dun sa mga kabatch mo in the juniors level ang na-promote so far dito sa training pool or may mga kasabay ka din na nasa seniors sa training pool na rin, nakasabay mo? Opo, si TJ Amaro din po. Mm. Nakapunta na din po ng national team. Mm-mm. Jasmine, how excited are you na ngayon ibang ano na to, ibang field na to kasi dito makakasama mo na talaga yung mga national team members natin, yung mga naglalaro na in the SEA Games, 'di ba? In the other competitions abroad sa seniors level. Kumbaga, graduate ka na doon sa mga sa juniors career mo eh. Ngayon, gaano ka excited sa mga bagay na mangyayari pa sa career mo at your young age? Very excited po kasi yun nga po, nung nasa junior level po ako, halos ako na din po yung pinakamatanda, tas ako yung nilulook up ng mga bata. Ngayon naman, baliktad naman, ako naman yung may ilulook up, tas pwede ako magtanong nag-advice, ganun. So, Mm-mm. very happy and excited po. Mm-mm. Kanino ka pinaka-excited na makapag-train ng sabay? I mean, yung talagang nilulook forward mo na nasa national team seniors sa team na natin, na gusto mong makasabay sa training, talagang mas matuto ka from him or her. Opo, hindi lang din po yun, pero pati po sa like laban. Like Mm-mm. makikita ko po yung mannerisms nila, like how do they Mm-mm. move in competition, ganun po. So I think I Mm. can learn a lot from that. I mean, sino yung sino yung parang excited ka na makasama? Actually po, nakasama ko na po sila nung World Cup last year po. Mm-mm. Yung mga seniors po, like sila Shandy Chua, Mm-mm. sila Miranda Renner, sila Chloe Isleta po, like mga SEA Mm-mm. Games medalists, nakasama ko na Mm-mm. po sila. And masaya Mm-mm. po sila kasama. Mm-mm. Jasmine, sa tingin mo paano nakatulong sa'yo yung very impressive yung career mo kasi sa juniors level, di ba? Hindi na mabilang ng mga medals. So sa tingin mo, ano yung naging advantage noon para ma-promote ka sa seniors level naman? I think yung biggest advantage po talaga is the experience talaga. Mm-mm. Kasi I think madami pong pumapasok sa national team without much experience and without knowing what to expect. And ako po parang alam ko na po, like I have experience na and I really know what to expect from all my competitions. So yun po. Mm-mm. May ano ba sa'yo? May pressure ba pagdating mo sa seniors level na kasi parang sa juniors mo parang kayang-kaya mo na eh, 'di ba? Parang you are on the top of the field, yung mga kasabayan mo doon. Pero ito ibang ano na nga to, ibang aspeto na itong seniors team.
kumusta yung pressure na nararamdaman mo ngayong, kumbaga, panibagong mundo na itong gagalawan mo eh? Actually po, hindi naman po ako na-pressure kasi for me, mas masaya ako and mas gusto ko po yung may mas malakas sa akin kasi I have Mm. somebody to look forward to beating in competition and parang may goal ako in mind sa training. So, hindi Mm. naman po ako na-pressure. Mm. So after nga nung 2024, 'di ba, nagkaroon tayo ng holiday break. So ngayon, I think sabi ng iyong mami na si Ma'am Joel, parang papunta ka ng training, no? So far, ano ba tong mga pinagkakabisihan mo ngayon, Jazz, na magpapatibay pa sa'yo as a swimmer, no? Ano yung mga uh, may mga competitions ka bang sasalihan na so far? I think actually po last week ng January, Mm-mm. may PAI championship po kami sa Rizal. So parang yun Mm-mm. po yung parang parang time trials ko po to see Mm-mm. my initial times this year as Mm-mm. the season starts. So yun po yung first competition ko the year. Tapos yun po. Nagsimula ka na mag-training? Or ngayong araw ba yung pinaka-start or the days before may training ka na rin, sessions ka na rin? January 3 pa lang po nagte-training na kami. Wow. Saan ka nagte-training, Jazz? Sa umaga po sa Ultra. Tapos sa hapon po dito sa Parañaque. Saan ka ulit nag-aaral ngayon? Naka-gap year po ako ngayon. Okay. What do you mean by gap year? Kasi this August po, yung start po nung school ko sa USC. And nag-gap year po ako to focus on my swimming and para makapondo ako for SEA Games. USC, tama ba? NCAA school? Division 1, tama? So, kumusta din na you're going there, di ba? Mag-aaral ka doon and malaking motivation ba sa'yo yun, boost personally na mas gumaling ka pa sa ginagawa mo? Opo, kasi iba po, nung nakapunta po ako doon, iba po talaga yung facilities nila and the way they train and yung mentality po nila, ibang-iba po dito. So parang mas ganado po ako pagdating ko po doon. Like, iba yung environment and new competitors. So, yun. Alam naman natin na just ang NCAA, USA, di ba? Home of the Olympians, di ba? Ng mga Olympic medalists natin. So, ano lang yung nakukuha mong inspiration na, syempre, nandun ka na eh. Kumbaga, ano yung mga nagpapalakas ng loob mo pa sa'yo para, syempre, your goals na makapagbigay pa ng mga maraming medals for the Philippines, di ba? Maybe one day, not just the SEA Games, but malay mo, di ba? You can also make it to the Olympics. Opo, I think yung pinakamaganda nga po dun sa school ko especially is very diverse yung team. So parang ang mga swimmers dun, puro national team ng iba't ibang bansa, from Europe, from Asia. So parang may mga kasabay din po akong mag-worlds, kung sakaling makasali ako or Olympics po. So parang halos sabay-sabay din po talaga yung aming training. Kaya maganda din. Jasmine, siguro hindi mo na naalala pero bata ka pa nun eh. Siguro mga 12, 13 cover ka na namin eh. Nasundan ka namin, palarong pangbansa, batang Pinoy. Talagang umahakot ka ng mga medals. At lagi mong sinasabi na you want to represent the Philippines, unang step SEA Games. At this time, 2025, saktong-sakto, in December gagawin niya sa Thailand. At sa August, may gagawing national tryout. So, ano yung pinaka-pinaghahandaan mo in order to meet the qualifying time para sa'yo na makakuha finally yung spot na inaasam mo sa ating national team na maglalaro sa SEA Games? Ngayon po, nagte-training po, nagpo-persige po talaga ako. Like, yesterday po, 3 times a day po ako na training. So, every day po may twice a day po ako. So, parang this year, the change I really made was focusing on what's important. And then, we're still enjoying the sport itself. So, yun po. The balance talaga. Ano nga yung personal best mo? Yung sa butterfly, Opo, sa 2-fly po. 215 po ako. 215. So, yun yung tinatarget mong spot na makuha for the SEA Games?
Yung tina-target ko po is 2:14, so 1 second away po. Mm, yung ano ba yung, kung alam mo na, ano ba yung qualifying time na hinahanap dun sa tryouts? May Yun sinabi na po. ba yung Philippine PAI? Ah, 2:14. Opo, 2:14 kasi more or less po yung bronze medal time ang kukunin nila. And yung Mm-mm. last SEA Games, ang bronze medal time is 2:14. So more or less yun po ang qualifying. So 200 pa fly, yun yung Opo. isang event lang. Or may Opo. iba pa? Okay. Um, So, Kaya naman po sa ibang event like one fly mm-mm. ganun. Pero Mm-mm. yung main focus ko po is two fly talaga. Kasi yun Two yung fly. pinakamalapit ko. Mm-mm. Sino ba yung ano natin dyan? Sino yung lumalaban sa atin before sa event na yan? Matagal na po eh. Si Remedy Rule pa po Si nung Remy Dirol pa. Okay. Mm. 2019. Matagal na, 6 years. So, Opo. hinaantay natin 6 years in the making, sana makuha mo yung inaasa mong spot. Nung ano ba, nung palaro sa 200 fly, ano yung oras mo doon? Nung time na yun po, medyo mataas po yung oras ko. So, mga 2:19 po ako dun. Yung mga sumunod, yung sa mga international, na-reach mo na ba yung 2:14? Hindi pa po. So hanggang 2:15 yun yung best. Ayun na, sorry. Yeah, 2:15. So 2:14 ang tina-target po ni Jasmine dito para makuha niya yung spot in the SEA Games. So, Jasmine, how does it feel lang na you are closer to reaching that SEA Games dream, no? Months away na lang yan yung pinag-uusapan natin, and ano lang yung maipapangako mo sa sarili mo and syempre sa mga Pilipino na sumusuporta sa ating mga national athletes. Um, I think although 1 second away na lang po ako, Mm-mm. it's not an easy thing to do. Especially kasi two fly is my main event. So parang minsan po nakaka-mental block ganun. Mm, mm, Especially I've summit so many times. mm, And parang, yun nga po, parang minsan kung ano pa yung main thing mo, nung ka pa mm, mamimental block. So mm, although 1 second away na lang po, mm, parang medyo hirap pa din po ako minsan. Pero I think in 8 months, kayang-kaya ko po. mm. Yes, so talagang ano yan, kakayanin, and nakita naman natin yan na marami ka ng pinagdaanan in the juniors level eh. So, I guess magta-transcend naman yan dito sa seniors na team natin. So, in August, there will be the tryout. So, 3-day tryout, I guess, or 4-day tryout yan. So, ano yung mga, before the tryout, ano yung mga competitions, ano yung mga training camps mo na pupuntahan, may mga international stints ba dito? May snag po ako sa March. And Mm, yung po parang pinaka sigurong malaking laban ko before August. Kasi madami pong different. Parang basically, parang SEA Games level na din po mm, yung labanan nun. mm, So parang yun po yung pinaka look forward. mm. Ayan. So, just last na lang, nung palarong pambansa or Batang Pinoy, I think, may kapatid ka ba na, di ba parang, andun yata yung younger brother mo na start na rin sa swimming. So, ano lang yung, bilang, sabi mo nga kanina, ikaw yung ikaw yung, may lulup up ka ngayon, may magtuturo ka naman doon sa mga bata, yung sa brother mo. Ano yung mga sinasabi mo lang sa kanya kasi, nasa dugo niya talaga yung pagsuswimming di ba? Opo. I mean, hindi na, parang wala naman po kasi parang ayoko naman po siya ma-pressure ganun. Mm-hmm. And okay naman so far. Yun nga po, mas malakas na nga po siya sa akin ngayon. So parang okay naman po siya. Ayan. So, just thank you. And I know may training ka pang pupuntahan, but before ka namin makawalan, I will give you the chance para naman pasalamatan lahat ng sumusuporta sa iyo. And syempre, message na rin sa ating mga swimming enthusiasts at sa mga Pilipino na sumusuporta sa ating national swimming team. Go ahead, Jess. So gusto ko lang po magpasalamat sa family ko, sa mom and my dad, especially, and kay Coach Wayne po, and kay Coach Jack, kasi sila po talaga yung nag-push sa akin para makapunta sa point na to and to train hard even when I don't want to. Tapos I guess yung pinaka message ko lang po sa mga swimmers dyan is to really find balance. Kasi minsan po mahirap din yung puro swimming lang yung buhay kasi nakaka-burnout din yun. Tapos makakalimutan mo kung ba't mo pala gusto yung swimming. So I think it's good to have balance kasi makakalakas din yun sa swimming mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Micaela Jasmine Mojde, and good luck
sa mga susunod na tournaments, and hopefully you will get that spot sa ating SEA Games swimming team in Thailand in December. Thank you po, and good luck, and ingat ka, Jess. Thank you po. And there you have it, Micaela Jasmine Mojde po ng National Swimming Team Training Pool, at magabalik po tayo sa ating programa after the some reminders.